Patay kang digong ka. Hindi kumpleto yung kwento natin kung wala yung fake news ng mga DDS. Ito, si Panelo. Actually, matagal ko na nakikita to na sinishare ng mga DDS. Pero, syempre, alam naman natin ng mga DDS, kilala sila sa pagiging sinungaling. Hindi naman tayo maniniwala basa-basa sa mga DDS bubulagers, hanggat hindi natin na-verify, hindi natin na-check. So, matagal ko na nakikita na mayroon daw ICC member na nasa Pilipinas, nagpo-conduct ng mga interviews, ganyan. Pero hindi ko pinapaniwala. Kasi nga, DDS ang source. Pero ngayon, nabalita na siya. ICC probe team already in the Philippines. Ayan ang sinasabi natin, guys. Anyway, ito ang balita. Sabi, investigators of the International Criminal Court have been in the Philippines since October. October pa pala. October pa pala nandito yung mga miyembro ng ICC, guys. The presence of the investigators has not been officially confirmed by the ICC or Philippine officials, sources told the Manila Times. So, nakapasok sila as tourists, guys. Tourists. Matagal yun. Yung tourist visa ng if I'm not mistaken, is 90 days. Para 90 days ang tourist visa, guys. So, matagal-tagal din yan. Makabakabang panahon yan para makapag-investiga. Madami silang pwedeng makausap. Among the prominent members of the investigating team are ICC Senior Investigator William Rosato and Glenn Cala. Yun yung pangalan ng mga investigators. Reports indicate that Rosato, who arrived in NAIA on October 19. Ano bang naganap no October 19? Ay, shucks. Oh. So, andito yung ICC nung nag-testify si Digong. So, naikinig na sila. 19 was accompanied by Maya Bracken, an American interpreter. Rosato is the lead investigator in the ICC Prosecutor's Office, ICC's Office of the Prosecutor. He has been conducting similar investigations for the last 15 years. So, ito talaga yung investigador nila. 15 years na niya ginagawa ito, mga kutsero. So, batak na ito sa pag-iimbestiga para sa ICC. Kala arrived a day later on a Philippine Airlines flight. The team has been in meeting with various individuals and organizations connected to the investigation. So, malamang sa malamang, pinakausap nito yung mga grupo ng biktima. I doubt na may nakausap ko sa PNP. Kung meron man silang nakausap na taga-PNP, hindi nila i-disclose na taga-PNP sila. The sources said the team would hold several meetings with individuals at Midas Hotel and Casino in Pasay City. Sino kaya yung nag-leak ng info na to? Parang dapat hindi yata na lumalabas yung mga ganitong informasyon. One of them is Edward Israel, a person whose full identity and role in the investigation remain unclear. Baka siya yung liaison o baka siya yung kausap sa Pilipinas. As the ICC inquiry, which focuses on possible human rights violations and extrajudicial killings during the term of President Rodrigo Duterte, President Ferdinand Marcos has consistently rejected the ICC's involvement, arguing that the country has a functional judicial system that can investigate and prosecute crimes related to the war on drugs. So tama naman si PBB. Kaya natin to sa Pilipinas. I think, mga kotsero, that ang challenge talaga dito is how influential the Duterte clan is. Yun ang stumbling block dito, mga kotsero, sa issue ng war on drugs. And I think, if anything, yun yung primary justification nila. Yun yung pangunahin nilang dahilan kung bakit ayaw nila maghabla sa Pilipinas. Kasi, ang nafe-feel itong mga, or hindi natin alam, baka ito yung feeling sa kanila ng mga abogado nila, ng mga miyembro ng CPP, is hindi sila makakakuha ng tunay na hustisya sa Pilipinas. Dahil sa sobrang ma-influensya ng mga Duterte sa Pilipinas. So, hindi rin ako magtataka kung bakit hindi sila naghahabla. Pero sana maghabla sila. Sana at least dito, tumulong na yung Philippine government sa pag-iimbestiga. Ngayon, mga kotsero, I'm pretty sure meron na rin yan nakausap na miyembro ng PNP. Pero hindi sila magpapakilala na miyembro sila ng PNP. Or kung magpapakilala man sila, sasabihin nila to keep them anonymous. Bakit? Number one, hindi nila isusugal yung kanilang karera para dyan. Of course na. Let's be practical. Paka-practical tayo, mga kotsero. Siguro kung kayo din na nasa sitwasyon nila, hindi nyo rin gagawin yun. Bakit yung susuko ang inyong retirement para dyan? So, ako, mga kotsero, I believe it's already incumbent upon the government o responsibilidad na ng gobyerno na siya na ang tumrabaho. Kasi, may influensya yung tao . It's obvious that he committed crimes. Dantara na . So, hindi na dapat kino-question pa . Dapat tumulong na ang gobyerno. And I think, it's a good thing. Naalala nyo nung sinabi natin na nakaraan, dapat tumulong na yung gobyerno. A few days later,
ang DOJ and bumuo na ng special task force para mag-imbestiga sa mga claims ng war on drugs. So, I guess that's a development already. That's a good start. Kailangan pa ng mas malalim na suporta. I think it is really now incumbent upon the government to do that. Pero mga kotsero, syempre, hindi kumpleto yung kwento natin kung wala yung fake news ng mga DDS. Ito, si Panelo. Sabi ni Panelo, Duterte Senate extrajudicial admissions exist only in political detractors' minds. Wala rong katotohanan yun. Iniimbento lang daw ng mga galit kay Rodrigo Duterte yung mga kanyang admission na siya daw ay may death squad o mali lang daw ng pagkakaintindi. As usual, yung mga matypical na palusot. Ang sabi, pero basically, ito yung sinasabi ni Panelo, yung secretary ng Department of Interpretation and Explanation for the Dutertes. Una, hindi raw niya inadmit na siya ang gumawa ng DDS. Malino naman ang sinabi ni Digo, may DDS ako. Ngayon, ipapaliwanag ni Panelo yung ibig sabihin. Ano ang sinabi ni Panelo? Hindi raw siya ang gumawa ng death squad. Ang ginawa lang daw niya ay gumawa ng intriga. Saywar lang daw yun, saywar. Kaya nakasulat yun. Saywar lang daw, saywar. Inintriga lang kasi niya yung mga nahuhuli nilang kriminal. So sila yung nagpapatay. Yun yung sabi ni Panelo. Nakakatawa. Yung mga kriminal daw nagpapatayan. Sila daw nagpapatayan. Oh, sige, granted, totoo. Let's give them the benefit of the doubt. Sabihin natin totoo, kahit na ginagaslight tayo at dahil inamin na ni Digong na siya mismo ang bumuo ng death squad, isn't it incumbent or isn't it the responsibility of the mayor of Davao City to apprehend these criminals and put them to jail rather than sow intrigue and have them kill each other? Diba? Tsaka napakalinaw ng sinabi ni Digong. Ang sinabi ni Digong, I told the police to encourage the criminals to draw their guns. At the very least, nag-violate na siya ng batas doon, na-violate niya ang local government group. At the very least. Kasi trabaho ng mayor na siguruhin na payapa ang kanyang lugar. Ang ginawa niya, tinaniman niya ng intriga para sila magpatayan. Ano ba naman klase? Kalokohan niya. Yun yung sinasabi ni Panelo. Ito pa sinabi niya. So wala doon responsibilidad si Digong doon sa nagpatayan. Kasi sila nagpatayan, hindi naman si Duterte. May problema doon sa logic na yun, mga kotse. Hindi ganon ang trabaho ng mayor. Ang trabaho niya, hulihin itong mga kriminal at ikulong. Hindi gumawa ng intriga at hayaan sila magpatayan. Mga kotsero, nakakalimutan kasi nila nitong mga DDS na meron din ho tayong hiwalay na batas. RA 9851, di ba? Yan ho yung batas tungkol sa pagbabawal ng violation ng human rights sa Pilipinas. Human rights violations and genocide. So ibig sabihin, by the admission of Rodrigo Duterte himself, sinabihan niya ang mga pulis na sulsulan ang mga kriminal na magpatayan sila. That's already an admission of a system of genocide. Inamin na nga niya. Pero meron akong papakita sa yung video. Sabihin niyo sa ng palagay niyo dito. Kasi hindi ako komportable sa sinabi na to ni Congressman Barbers. Alam naman natin mga kotsero, si Congressman Barbers ang punong abala pagdating sa Quadcom. Oo, siya ang chairman eh. Pakinggan niyo yung, hindi ko alam kung, I don't know how you're going to take this, pero let me know. Pakinggan natin, ano ba yung dating sa inyo nito? In fairness, wala namang taga-ICC na nag-request sa amin. But will the House Quadcom be open if there's such a request? Because I'm asking that as he said. No, because we've been saying that we will not submit because we are not members of the ICC at the moment. And I've been saying this all in several interviews that wala ho obligasyon ang Quadcom na mag-submit ng anumang dokumento, anumang transcript mula po sa Quadcom sa ICC. True, totoo, na walang obligasyon ng ating gobyerno may pagtulungan sa ICC. Agree ako din. Tama din na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Tama rin yun. Tama rin na it is the discretion, nasa desisyon ng ating Kongreso kung tutulong sila sa ICC o hindi.
Especially mga kutsero na ang Congress is not under the executive. So, technically, hindi kailangang sumunod ng Kongreso sa direksyon ni PBBM pagdating sa ICC. Agree ako doon. However, again, I think it is incumbent upon anyone in government to assist in attaining justice for the victims ng war on drugs. So, kung hindi ka magpa-participate sa ICC or hindi makikipagtulungan sa ICC, what's the next best thing? Kasi whether we like it or not, justice has to be served.